Hi guys, Ate Kate here, and for today's video we're gonna have another daily devotion, and it's day 29. Umulan! Ang gabi nito. Nakikita niyo ba yung ulan? Pray muna tayo. Lord, thank you so much for the day that you have given us. Thank you so much at nandito si brother and sister to hear your word. Pagpalain niyo sila kung ano man ginagawa nila ngayon. Alam ko na ikaw yung mag-speak sa kanilang mga puso. Gamitin niyo po ako ang ma-share ng maayos yung inyong salita. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Our Bible verse for today is Matthew 13:42. Sabi niya, "And shall cast them into a furnace fire. There shall be wailing and gnashing of teeth." Connected to sa share ko nung nakaraan about sa rapture. After ng rapture, paparangalan yung mga tao na na-rapture, na napunta sa langit at magkakaroon sila ng glorified body. Paparangalan sila sa langit at meron namang paghihirap sa mundong ito. Sa mga naiwan, sa mga hindi na nampalataya kay Jesus, urusahan sila. Magkakaroon ng tribulation. After that, there will be a second coming, their millennial reign, pag-arusa kay Satan. Doon, magkakaroon na ng judgment day where many people will die in hell. Die continuously. Aray ko po, medyo masakit yun. And meron naman, the greatest gift that God has given us is the everlasting life. Whew, that is so good. How amazing our God is. Where even we don't deserve it. Even He is the reason why we will be in heaven. Re-rewardan niya pa rin tayo kasi sobrang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yung mga week na to, pinag-uusapan niya yung mga corrupt officials. Nire-reveal na ni Lord talaga, thank you Lord, kasi nire-reveal niya na yung mga corrupt officials. And yung kanilang mga sports car, magagandang ari-arian, and they are using private planes in somewhere. Even hindi naman ibang bansa. Dito lang din sa Pilipinas, diba? Sobrang dami nilang mga bagay na imbis na mapunta sa tao, sa kanila napupunta. Sobrang greedy talaga. May nalulungkot ako para sa Pilipinas, sasaktan ako. Ang sakit na may mga taong ganun na sobrang labi yung greed nila. I just imagine how you might have all of those things. You might have serious items, gandang shoes, bags, and clothes. Kung mapupunta ka naman ng impyerno, abay, walang halaga lahat ng yon. You might enjoy your life right now. But if you don't have relationship with God, walang halaga lahat. Huwag tayong mag-alala kung malaman tayong meron sila. Sobrang sarap pa rin na panghawakan yung relasyon natin sa Panginoon. Yung pastor namin sa church, Pastor Pablito, he is one of example talaga na isang humble na Christian na laging umaasa sa Panginoon. Faith niya kay Lord, sobrang laki. Sobrang taba ng puso niya para sa Panginoon. Na na-amaze ako sa buhay niya kasi sobrang humble niya. Sobrang mahal na mahal niya yung Panginoon. Na kahit simple lang yung buhay niya, patuloy pa rin siyang nag-worship kay Lord at nag-serve kay Lord. Lagi siyang testify sa mga ginawa ng Panginoon sa kanya. Bawat prayer niya ay sinasagot ng Panginoon. Naiyak ako kasi sobrang ganda ng mga testimony niya. Na totoo nga yung sabi ng Panginoon. Huwag kang mag-alala kasi ako yung magpo-provide ng pangangailangan mo. Sarap. Oo nga no, we might not have those amazing things in this world, pero yung what we have is more than gold, more than silver, more than rubies, more than diamond. Is our relationship with God. It is the gift of God, which is eternal life, and no one can ever buy that. Kahit gaano sila kaganda, kahit gaano sila kapogi, kahit gaano sila kayaman, walang makakabili ng kaligtasan. Wala. Kundi ang Diyos lang na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. You only have to have faith on Him, to serve Him, and have a relationship with Him. You will be saved. Hell is really real na mahal ko. Share the word of God to your mama, to your papa. Share the word of God to your siblings, to your friends. Might hate you, they might think you're weird. Pero imagine that if they go to hell without knowing God
And then they'll say to you, bakit di mo sinare yung word ni Lord sa akin? Hindi nga, ba't di mo ko sinabihan? Mahal mo sila, mga kapatid, mo silang hayaan na mapahamak. Ipakita mo sa kanila, mag-testify ka sa kanila, at sabihin mo sa kanila yung katotohanan ng buong tapang. Ipag-pray mo yan. Pag-pray mo yan, pag-aralan mo ng mabuti, at alam ko, nagagabayan ka ng Panginoon. Thank you so much for watching today. God bless, and Ate Kate out.